Ito, ma-share ko lang kung paano ulit kami nagkaroon ng connection ni Forda. Thank you so much pala kay Sir Ralph and Sir Michael ng Hickory and kay Lester ng Daginaldo, si Bunso. Dahil doon kami nagkita-kita, nandun sila, sila Ate Jen, Ate Miko, nandun sila Lester, nandun sila Kamangyan, nandun sila Mel Daga. Para nagsama-sama talaga kami. Actually, that night nakapag inuman pa kami ng slight lang nila Ate Jen, Ate Miko, pati nila Ate Kat. Tapos nakapag-content pa kami. Now, nung kinabukasan, mag-check out na, nakita ko si Lester na nag-check out at naghihintay ng sundo. Kinausap ko siya, sabi niya sa akin, I still love you, Dan. Ramdam ko yung anong care mo sa kanya. Alam ko kaya ka nagkakaganyan kasi alam kong mahal mo lang siya. Ayun yung mga lumalabas sa bibig niya. Tapos hanggang sa nag-usap kami, ano ba nangyari? Ganito yung nasagap namin balita. Ito yung, sinabi ko rin yung side ko. Alam niyo, after namin mag-usap, mga 1 oras yata kami nakatayo doon sa may lobby ng Okada. Alam mo, ang binibigas lagi ng lobby ni Lester, it means mahal mo lang talaga siya, kaya ka nagkakaganyan. Tapos tinanong niya ako na ikaw ba, open ka pa ba na makipag-usap sa kanya? Sabi ko, open naman talaga ako eh. Ang dami kong beses na naghintay na kausapin niya ako. Pero I guess I respected her side na hindi pa siya ready. Pero prior that Hickory event, may nag-message na sa akin yung mga kapatid niya na, Dan, let's fix this. Naiintindihan kita. Tapos yung nangyari nga, mas na-trigger ako kasi may narinig akong something about her. Kinausap ko na siya, minessage ko siya, pumunta ako sa restricted kong area doon sa aking messenger. Sabi ko, minessage ko siya, ready ka na bang kausapin ako? Sabi niya, actually, nung gabi, pupuntahan na sana kita dyan sa Okada, pero hindi. Alam ko may awarding ka pa. Kasi July 21, pati July 22, magkasunod yung ganap ko sa Okada. Dapat July 22 daw ng gabi pupuntahan niya na ako. Pero July 23 na ako ng tanghali sa kanila pumunta. Sabi pa sa akin ni Forda is, ako na lang pupunta sa inyo, may oras ka ba, ganyan-ganyan. Sabi ko, gusto ko ma-feel mo na wala akong masamang intensyon sa'yo. Ayoko rin na parang ma-feel mo na baka mabobombard ka ng tanong kapag nandito ka sa side ko kasi nandito yung parents ko, nandito ako. Pumunta ako sa condo niya kasi nandun si Mercedes pati si Julius. Nandun din si Melda. Tapos sabi ko, video call niyo si Lester para marinig niya lahat ng mga hinaing ko kung saan talaga ako nanggagaling. Lahat ng narinig ko kay Forda, puro lahat pagsusorry na matagal ko nang hinihintay. Yung sorry na genuine and sincere, narinig ko coming from her. Sorry na hindi dahil nagsusorry dahil may video lang, pero sorry dahil talagang nagsisisi siya sa mga nagawa niya. After noon, video call ko rin si Peter. Nung video call ko si Peter, naging okay rin sila, nagsorry sa isa't isa. That's the time na message ko sa Ate Jen na, Ate Jen, pwede ba nating pag-usapan to in person, yung mga nangyari sa atin? Sadyang ang dami lang talaga namin pinanghuhugutan na hindi kayo magkita-kita sa gitna. Kaya ang nangyari ngayon, parang nagkabuhol-buhol na kung ano-ano na yung mga nangyayari. This video is to clear also na yung sila Kamangyan, sila Julius, sila Lester, nandiyan sila 24/7 kay Forda. Kaya rin ako nagpapasalamat sa kanila na ginabayan nila si Forda. Si Ate Jen, kinausap ko yan. Sabi niya, gusto ko lang talagang ilabas. Dan, hirap na hirap ako. Alam niya kung saan tayo nanggagaling. At naintindihan ko siya sa part na yun. Anyways, kakauwi ko lang galing Zambales. And I still have a lot of things to do tomorrow. Tomorrow is Monday. But, yeah, work tayo guys.